What's up sa inyong lahat mga kapare. Ngayon, pag-usapan naman natin yung about niya sa utos ni Mayor Vico Sotto na pagtatanggal o alisin lahat ng mga campaign materials, mga tarpaulin sa lahat ng mga pinagbabawal na lugar, kahit yan private man o public, basta't bawal maglagay kahit mukha niya pa, tanggalin lahat. Sabi ni Mayor Vico dito, no exemption. Mayor Vico orders removal of illegally placed campaign materials including his. So, kahit kasama pa yung kanyang tarpaulin. Pero alam nyo ba yung isa sa pinakamaganda para dito kay Mayor Vico Sotto? Ayaw niya na maglagay ng tarpaulin o kahit na anong campaign materials na andun yung mukha niya. Kahit dati pa nung 2016, no, kung hindi pa yung mga tao mismo yung magpo-provide ng sariling mga campaign materials ni Mayor Vico, hindi talaga siya naglalagay. Kahit tarpaulin niya, hindi siya naglalagay. No, sinabi niya na yun dati pa na ayaw niya talaga sa ganun. Kahit nung tumatakbo pa siyang konsehal ng Pasig, is wala ka talagang makikitang tarpaulin ni Mayor Vico na galing mismo sa kanya. Mostly ng mga makikita mo, may mga iilan kang makikita, pero galing na yun sa mga Pasigueño na taga-suporta ni Mayor Vico. Kumbaga sarili nila, no, sariling pagpapagawa nila ng tarpaulin ni Mayor Vico. Pero kung siya lang naman, ayaw niya po talaga doon. So sabi niya dito, babaklasin po natin agad. Halimbawa yung sa puno, pag sa puno kahit private property yan, tatanggalin po yan. Bawal po sa mga poste na public, sa mga pader, tatanggalin po yan. Kahit mukha ko po yung nandun, kahit tarp pa ng mga kakampi ko, kapag bawal po na lugar ay tatanggalin. Babaklasin po natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaparing, na pag ganito yung mindset ng isang leader, no, sa inyong lugar, may magandang patutunguhan. Maswerte kayo na nagkaroon kayo ng ganitong klaseng leader. At kami, para sa akin, kami mga taga-Pasigueño, maswerte kami na nagkaroon kami ng isang Vico Sotto. Hindi po swerte. Hindi swerte yung pagkaka-elect namin kay Mayor Vico. Kung hindi naging matalino lang talaga ang karamihan sa mga Pasigueño, kaya nagkaroon kami ng Mayor Vico Sotto. Anti-dynasty, anti-corruption, at nakikita natin lahat yung kanyang mga ginagawa. Tamo ngayong papalapit na eleksyon, imbis na mag-focus although yung mga ibang kalaban ni Mayor Vico, kahit sa maraming lugar dito sa atin, sa Pilipinas, kapag papalapit ng eleksyon, mostly ng mga mayors o lahat ng mga nasa local, kahit na even nga yung mga national, di ba? Focused na sa kampanya, nakatuon na yung attention nila sa kampanya. Kabi-kabi lang mga ads, kabi-kabi lang mga campaign materials, mga tarpaulin. Nakafocus talaga as in. Pero itong si Mayor Vico, alam mo kung ano yung kagandahan sa kanya? Tuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho niya kahit papalapit ng eleksyon. Wala kang makikitang ads niya. Yung mga kalaban niya marami. Mga tarpaulin, as in wala. No, maliban na lang kung yung mga tagahanga ni Mayor Vico, yung sila na mismo yung gagawa ng sarili nila mga campaign materials about kay Mayor Vico. Even dito sa barangay namin, wala akong makita ni isang tarpaulin ni Mayor Vico. Karamihan mga kalaban niya sa politika. Mga kalaban niya. Kaya nga maraming nagtataka sa amin dito kung bakit daw walang tarpaulin si Mayor Vico Sotto. At yun nga, gaya nga ng nasabi ko din, wala din siyang mga ads sa Facebook. Diba, mostly yung mga politician is sa Facebook talaga. Gumagastos ng malaki sa pag-sponsor ng ads sa Facebook. Ilang araw ko nang nakikita yung mga kalaban ni Mayor Vico, may mga sponsored ng ads sa Facebook, which is napakalaki nun. Napakalaki ng ginagastos ng mga politiko, no, sa pag-sponsor ng mga ads. Pero si Mayor Vico wala. Yun ang kagandahan sa kanya. Hindi niya kailangan gumastos talaga ng sobrang laki. Diba? Kahit papalapit na yung eleksyon, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagtatrabaho.